Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Anong nangyari kay Claire Castro? Oy, para yatang sinisi niya ang mga guro sa nangyaring, alam niyo na sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga. Parang iba ang tabas ng dila ni Madam Claire Castro Hindi ba ito na briefing si Claire Castro na parang sinisisi niya ang mga guro? Uy, Claire Castro, wag naman ganun, te. Maawa ka naman sa mga guro. Hindi mo, ganun ka magsalita kasi hindi mo naranasan kung ano yung paghihirap ng mga guro natin. Parang minamaliit mo ang mga ginagawa ng ating mga guro. Yung araw-araw pumapasok sa eskwelahan, yung araw-araw may ilang estudyante, iba't ibang ugali, kahit private school pa yung atin yung Zamboanga or kung public school man, parang sinisisi mo mukhang sinisisi mo mga guro sa nangyari Sisihin mo ang gobyerno, Claire. Diba? Parang nang hugas kamay kayo Naghanap kayo ng taong pwede masisi sa nangyayari sa gobyerno ngayon. Grabe naman kayo. Pati mga guro, dinamay nyo sa kabaluktutan ng mga pag-iisip mo. Alam ba ni BBM yung mga statement mo? Kasi, spokesperson ka, kung ano ang lalabas sa bibig mo, iisipin ng mga tao, galing yan kay BBM. So, bali, sinisisi ni BBM, ni Bongbong Marcos, ng presidente ng Pilipinas, kung ano ang nangyari doon sa Ateneo de Zamboanga. Diba? Don't tell me, statement mo lang yan. Hindi pwedeng statement mo lang yan kasi napapress con ka as spokesperson ng BBM. So, ang isipin ng tao, galing yan kay BBM, mas lalo mong sinisira ang pangalan ni BBM actually. Ngayon, ang mga guro, galit na galit sa statement mo. Parang, wala kang iniisip ba? Alam mo, nangyari doon. Hindi mo inalala kung ano ang emosyon ng mga guro na that time. Ngayon, you're adding up. Parang, Claire, dapat maging mahinahon ka sa nangyayari. Marami ang nag-react Claire Castro. Napanood nyo ba, kabibig, kung paano nagsalita si Claire Castro? Grabe naman. Feel ko lang sinisisi niya ang mga guro kung ano ang nangyari. Sabi kasi ni Madam Claire Castro, kabibig, ito kasi yung statement niya, Parang, hindi maganda. Nangyari na nga ang nangyari. Sabi niya dito, minsan na po nating nakita mismo ang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Huy, Claire! Ang mga guro, pinaratangan mo na nagtuturo sa mga estudyante na para maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakatatanda or sa ibang mga Claire, may ebidensya ka ba kung saan may mga guro na nagtuturo ng maging walang modo ang mga estudyante? Uy, grabe naman tong pangbabastos ni Claire Castro. Wala man lang aksyon ang grupo ng mga guro kay Claire Castro? Nakul out na ito. Minsan na po nating makita mismo ang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang o hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana
Sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag natin itolerate ang mga ginagawa na mga pang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamalisan. Sila minsan nagtuturo. Wow, grabe ha. Sakit ha? Bilang teacher ako, ang sakit. Maparatangan ka. Nagtuturo ka ng mga maging walang modo ang mga estudyante. Remember, Claire, education starts at home. Kung paano dinala ng mga magulang ang mga anak nila. Kami naman yung mga guro, kami alalayan namin ang mga bata. We're teaching good manners for the students, giving them the best knowledge na they will use when time will come for their future. Pero huwag mo namang paratangan kami na nagtuturo kami ng magiging walang modo ang mga estudyante. Ang sakit, Claire. Lalo na sa ating mga guro na sa Pilipinas ngayon, maliit pa ang sahod, madami pang mga ginagawang trabaho aside from teaching, tapos maririnig natin ang isang spokesperson ni BBM na nagsasabi at nagpaparatang. Sila minsan nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa ibang mga tao. Lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsisibing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Dito kasi nakikita na natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Halak, Claire, may ebidensya ka bang ganyan? Pagkilala na may at yung ganong statement ka, bibig, hindi po siya magandang ehemplo. Magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawang pag-aabuso, especially sa mga pub servants natin. Claire, ano ba talaga ang gusto mong ipa-point out? Ano ba ang gusto mong i-connect sa nangyari ngayon? Gusto mo bang i-connect sa ang mga Duterte naman? Gusto mong i-connect ang mga nangyayari ninyo kung paano magsalita si Pangulong Duterte? Claire, you're adding fire to the situation. Hindi ka nakakatulong, actually. Gusto mong isisi sa mga Duterte ang nangyayari ngayon? So sino? Ang mga guro? Mga Duterte? Yun ang gusto mong sisihin sa nangyari sa... Wow! Grabe naman. Napanood nyo ba, kabibig, kung paano magsalita si Claire Castro? Grabe. Kawawa ang mga guro natin, mga kabibig. As in, ako'y naaawa sa kanilang sakripisyo, sa kanilang parang inaalay na ang kanilang buhay para sa kabataan, tapos ganito ang marinig natin sa isang spokesperson ni BBM. Spokesperson ni BBM meaning kung ano ang lumalabas sa bibig ni Claire Castro, yun ang lumalabas sa bibig ni BBM. Na sinasabi ni BBM na walang modo, nagtuturo na maging walang modo ang mga guro sa mga estudyante. Grabe. Sabi naman ng ACT Teacher Party List Malacanang is pointing fingers yet again, shifting the blame for the country's culture of violence onto teachers and accusing us of failing to instill good manners among learners. Such a reckless and insulting tirade is not only appalling but a blatant attempt to scapegoat teachers for problems rooted in a much deeper crisis that the government itself has helped create and perpetuate. Yan, nagsalita ang ACT teachers. Dito kakampihan ko ang ACT teachers kasi kawawa naman po kami mga guro.
Tapos ganito yung makikita na ganito ang klaseng spokesperson. Dapat sana, Claire, kalmado ka. Dapat sana, ginawa mo, maghintay ka ng investigasyon, maghintay ka sa kung ano ang totoong istorya, hindi yung ganito ka magparatang, ganito kang mag-conclude sa totoong nangyari na dapat na ang mga kabataan natin ay magabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanilang mismong paaralan. Sino ba nagsabi hindi ginagabayan ang mga bata? Minsan na po natin nakita mismong ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Grabe, no? You generalize. Grabe. Sila mismo, minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa ibang mga tao. Wow, grabe. BBM, i-call out mo itong spokesperson mo. The noblest profession, niyorakan ni Claire Castro. Pinahiya ni Claire Castro. Pinahiya ng gobyernong ito. Kasi kung galing kay Claire Castro, galing yan kay BBM. Di ba, kabibing? Dapat lang i-call out si Claire Castro. Dapat mag-apologize si Claire Castro. Public apology, Claire Castro, to the teachers. Huwag kang ma-pride, Inapakan mo. Baka sabihin mo, totoo naman yung mga sinasabi ko, ganito, ganyan naman. Kung totoo yan, grabe naman. As in, sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano magiging walang modo. Grabe. Ang teacher daw minsan ay nagtuturo sa kanilang estudyante na para maging walang modo. May teacher bang ganon? Paano naman yung tinanggap sa DepEd kung ganon? Ang gara. Maawa ka sa mga guro, tinapakan ni Claire Castro. Lisensyadong mga guro. Tinapakan ni Claire Castro. Minsan daw nagtuturo ang mga guro ng maging walang modo ang mga estudyante. Nagkakuba-kuba na nga ang mga guro sa daming trabaho ng DepEd. Tapos ganito ang marinig namin sa gobyernong ito. Wala man lang suporta. Dapat sana, Claire Castro, hindi mo na ako magbigay ng komento hinggil dito hanggat hindi walang final investigation kasi it includes different perspective, different stories. Dapat sana, ang sinabi mo, Claire Castro, magpipray tayo na sana ma-overcome ng lahat ng mga naapektuhan, lalo na ating mga guro. You don't know kung ano ang feeling ng mga guro ngayon. Tapos ito pa ang marinig namin sa gobyerno, parang sinisisi na nangyari yan sa Ateneos de Zamboanga, it's because of the teachers. Kasi tinuturuan ang mga estudyante na para walang modo. Yun ang naka-instill sa utak ng mga teacher ngayon. Grabe naman. BBM, tingnan spokesperson mo, Ang mga guro, sila yung gumagabay sa mga estudyante. At grabe naman. Wala namang guro na magtuturo na maging walang modo ang mga estudyante. Ako'y nasasaktan kabipik actually. Ito ang komento ng ating mga netizen. Hala, galit ang mga netizen. For your information, Miss Claire, why do we need to blame the teachers whenever something tragic happens involving our students? As an educator who have been teaching for decades, I strongly believe that teachers are not only there to teach lessons and academic subjects. We're also here to guide, mentor, support, and teach our students the values of respect, love, compassion, responsibility, and trust for one another. When an unfortunate incident such as kung nangyari ngayon happened, it is heartbreaking for everyone. The students, parents, teachers, school administrators, and the entire community. But before pointing fingers and blaming teachers, we should understand that teachers also do their very best every day to protect, guide, and educate their students. Teachers cannot be expected to control every actions or decision of a student makes, especially outside the classroom. What can we do is continuously guide our students, listen to them,
Teach them good values and remind them that every life is precious. Tapos, grabe, sinisisi ang mga guro. Hindi alam ni Claire Castro ang mga sinasabi. Maraming guro ang umiiyak ngayon. Maraming guro ang nasasaktan sa statement ni Claire Castro. Lalo na yung mga guro na talagang they dedicated their life to their teaching career. Parang nakakasakit na meron, ganito pala ang tingin ng gobyerno sa atin. Sabi ni Randy Diaz, Claire Castro, please experience yourself to teach in classroom for you to know the real life of a teacher. Every day, we teach them what is right from wrong. Depende siguro sa subject na hawak ng teacher. When it comes morality, it falls under vast education. But other teachers should also show good example to their student. But I don't think na ituturo ng teacher sa student how to jog up people. No blaming, please. Instead, let us focus on finding solution, learning from a situation, and preventing it happening again. I completely disagree to Claire's statement. I am very proud of all my teachers even up to this day because they never taught me to be reckless and rude. Not just academics, they were instilled me, but discipline. Yun kabibig. Parang nawawala ng gana yung ibang guro kapag ito ang nakikita niya sa gobyerno ngayon. Na kung ano man nangyari, ang guro na talaga ang sinisisi. At maririnig pa natin sa bibig ng ating spokesperson. So, bale si BBM ang nagsalita. So, bale, galing yan ni BBM. Oo. Diba? Ang sakit, oh. Tingnan mo, oh. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ilang mga tao. Grabe. Kawawa ang mga guro. Walang value yung sakripisyo, yung mga oras na hindi makakauwi sa pamilya, yung mga oras na hating gabi na matutulog kasi may ginagawa pa mga different papers, nag-iisip pa kung anong i-lecture bukas, preparation, and other things. Yung mga nasa bukiring barangay na nagtuturo na yung iba kapag binabaha ay talagang sinusuong ang baha para sa mga estudyante. Tapos, ganito ang marinig natin sa gobyerno natin. My gosh! Claire, remember the teachers also paid taxes. Binabayaran ka rin ng mga guro namin. Yung sahod mo galing sa amin yan. Tapos ganito kang magsalita, parang wala kang respeto sa mga guro. Yung kabibig, ano ang iyong reaction dito sa sinasabi ni Claire Castro? Tama lang ba na gito magsabi si Claire Castro? Or kailangan mag-apology si Claire Castro? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.